Ay. Mag-refresh. Refresh na naman. Dito muna tayo mga ganda para mag-explain si Kuya Billy. Ay. That's the Megiddo Valley. Dito sa baba. Kaya ingat. Oo. 3 ano sisiskin. Yan. Ito ang ay. Oh, ito kung siya nagkahansyo ang sofa. Gibi. Mano ito? Megiddo. Gilboa. Ah, nandito na tayo sa Mount Gilboa. Oh, ito. Ito kami sa Mount Gilboa. Valley, or also known as Megiddo Valley, and the Valley of Armageddon. So, kagaya na yung explain ko sa inyo kanina ron, from there, here is still Megiddo Valley or Jezreel Valley. Jezreel Valley is 222 square kilometer, not meter. Ah, kilometer. 222 square kilometer. Ayan, napakalawak niyan. Abot yan hanggang Galilee. Dito maglalaban. Abot yan hanggang Galilee. So from there, start hanggang, also I think hanggang Mount Tabor o Nazareth. Diretso yan. Hanggang Galilee. So napakalawak niyan. At siyempre, hindi yan yung significance ng lugar na to. Nakikita nyo yung star na yan? Sino nakapunta na rito? First time? That star is the place where Shaul HaMelech, King Saul, killed himself. Here. Ah, yan. First king of Israel is King Saul. Umikat ko yun. He killed herself before the Philistine. Instead of capturing him, he killed herself. He makes suicide. But their 3 sons is tragically killed also here on the Philistine war. So, the significance of this place is also, King Saul also reigned here. Dito siya naghari sa lugar na to. Itong buong, at siya rin ang kauna-unang hari ng Israel. He is the first king of Israel. Kaya siya rin ang tinawag na hari ng buong lugar na to. And also, his king reign from also in some part of Jordan. Nakarating din siya sa paghahari sa ilang parte ng Jordan. Kaya siya ang kauna-unang king at napaka-tragic yung kanilang inabot. So, yung tragedy na nangyari sa kanya, kagustuhan din ng Panginoon dahil sa kanyang disobedience. Hindi ko na ikukwento sa inyo lahat, babasahin ko na lang yung kung ano yung nangyari, ginawa niyang disobedience ni King Saul, okay? So, yung ginawa niyang disobedience, by the way, King Saul is appointed by God through Prophet Samuel. Prophet Samuel chose him instead of David, King David. So, pareha sila ng edad, pareha silang mas nakita ni Prophet Samuel na magkaiba yung kanilang magiging kakayahan. At si King Saul din ang pinakagwapong noong kanyang panahon. Matangkad siya, matikas, kaya gusto siya ng mga bakla, mga babae. Joke lang. Famous siya yung pinaka-famous na teenager noong time niya bago siya naging hari. At napakabata niya nung siya naging hari. I think he is only 17 years old.
same year of King David. So doon sa pangyayari na naging disobedience niya, ang pinagutos sa kanya ni Lord, ang pinagutos sa kanya ni Lord ay matatagpuan natin sa 1 Samuel chapter 15 verse 3. Now go and strike Amalek and completely destroy everything that they have. Do not spare them, but kill both men and women, child and infant, ox and sheep, camel and donkey. So si Samuel, sumunod naman siya, si King Saul, sumunod naman siya sa Panginoon. He followed the Lord, but anong ginawa niya? Hindi niya pinatay yung hari ng Philistine. Instead, binuhay niya, at yung magaganda o healthy na mga hayop ay hindi rin niya ipinatay. Ang pinatay lang niya ay yung mga hindi mapapakinabangan. So yun yung naging disobedience niya, at dahil doon nagalit ang Panginoon sa kanya. The Lord left him. At yun din ang naging dahilan kung bakit inanoint ng Panginoon, although King Saul is still a king, inanoint ng Panginoon Diyos si King David. So dalawa na yung hari, pero hindi nanungkulang si King David bilang hari. Instead, sinunod pa rin niya si King Saul. Dahil si King Saul is still anointed as a king. So nagpaalipin pa rin siya kay King Saul, naglingkod siya kay King Saul. So noong time na yon, nagkaroon ng distress o anxiety si King Saul. Kinuha niya bilang tagatugtog. So kung nakikita niya yung rebulto ni David doon sa Jerusalem na meron siyang hawak na harp na tumutugtog, yun yung reason kaya meron siyang harp na sa kanyang rebulto. Siya ang tumutugtog kapag ang evil or nadi-distress or nai-stress o nagkaroon ng anxiety si King Saul, pinapatugtog niya si David. Yun ang ginawang paglilingkod. And although dahil nakikita ni King Saul na ang God ay nasa panig ni David, tinangka ni King Saul na patayin. Many times tinangka niyang pinatay si